Salamat. Thank you. Hi guys, welcome to my YouTube channel. No, this is Kuya Potpot Vlog at meron tayong isang reaction video. No, ito yung continuation no nung kahapon no dun sa naging bogus buyer po no sa live selling po ng Belpet Bags itong si Amara Durano na nag-mine ng worth 25,000 pesos. At yan nga guys no at buti na lang may nakausap tayong isang generous sponsor ng EDSI at yun nga siya na po ang magbabayad dun sa mga na-mine po nung bogus buyer na yan. At syempre bago tayo magsimula ay mag-shoutout po muna tayo. No? Mega love shoutout po sa ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, sampu ng kanyang mga kasamahan. At syempre mega love shoutout din po sa lahat po ng sumusuporta sa buong team Kalingap. Isang mapagpalang umaga po, tanghali o gabi mga Kalingap, saan man kayo sulok ng mundo naroroon. Naway lagi po kayong gabayan ng ating poong may kapal. No? At yun nga, ito ang topic natin guys. No? Yun nga, no? Itong ginawa po ng bogus buyer no? Na gumamit sa pangalang Amara Durano na nag-mine dun sa nakaraang live selling po ng EDSI no? Sa Velvet Box no? Kung saan ay umabot to ng 25,000 pesos. Yun nga po, no, at talagang grabe po ang ginawa nitong perwiso no, sa pamunuan ng Velvet Box, ganun din po sa mga ibang miners na gustong-gustong makabili o makapag-purchase ng mga produktong ni-live selling po ng EDSI noong nakarang May 11. No? At yun nga, natuklasan natin na bogus po pala. No? Itong si Amara Durano, no? Nagumamit ang pangalang Amara Durano. At yun nga po, at kahapon din po ay meron tayong nakakausap na isa sa mga generous sponsor po ng EDSI, no? Babaeng generous sponsor po, no? Walang iba po si Tita Rexy. At yun nga po, at yun nga napag-usapan namin tungkol dyan. At yun nga, siya na po ang umako o sumagot, no? Dyan sa hindi po na bayarang minain po ng bogus buyer na si Amara Durano no, for 25,000 pesos. Grabe po talaga itong perwisyong ginawa po no, ni Amara Durano. Grabe ang kapal ng mukha at pinagmamalaki pa nga niya kagabi no, sa nakaraang live ni Banat Bagsik na sumusunod lang sa utos ng admin no, na sinasabi sino kaya at anong grupo nga talaga siya kabilang ika nga ito no. At yun nga po, napag-alaman natin guys, no? Marami tayong posibleng suspect, no? Suspect pa lang naman, hindi naman natin siya talagang kinukonklud na sila. Dahil po, unang-una niya, makikita niyo dyan sa screen ko, no? No? Yung unang comment niya sa live ni Banat Bagsik ay Amara Durano ang ginamit niya. So, nung na-replay ko po, uli, itong live po no ni Banat Bagsik kung saan ay pumasok yung alias Amara Durano ay nakita ko guys, iba na po ang pangalan na ginamit niya no, parang nagpalit na siya. At ang nakaagulat ay ang ginamit niya Jomcar 18. So mapapaisip ka ngayon guys mga no, so parang nililito niya itong mga viewers po ng Kalingap, mga supporters po ng mga love team na posibleng pinag-aaway niya no para magkagulo no itong supporters po ng Jomcar at supporter ng EDSI para mapagbintangan nila no. At ginamit niya yung Jomcar 18 na alias no. At hindi naman natin na talagang pinipinpoint na galing po sa Jomcar 18 itong si Amara Durano kasi may mga nire-reconsidered pa rin naman tayo mga Kalingap no, posibleng pinagsasabong lang niya no, o gumamit lang siya ng alias na yan no, pwedeng alias lang uli yung ginamit yung Jomcar 18 no na ginamit niya para lang magkagulo or magkaroon ng bangayan uli no. So sa itong mga supporters po ng Jomcar 18 na solid supporters
at solid supporters din po ng EDSI. Na alam naman natin guys na hindi naman talaga no sa lahat ng Jomcar 18 supporters o fans po ng Jomcar may mga toxic din naman po diyan no na nang babas sa ibang lab team. Ganun din naman po no na ibang toxic fans po ng EDSI or either Danjoy kung ano pa mga lab team yan. So dito parang nakikita ko na pinag-aaway niya no gumagawa siya ng gulo para magkagulo itong mga supporters ng mga lab team dahil may napanood po akong isang live ng isang reactor na hindi naman po connected sa Kalingap na parang nag-comment siya doon no parang may nag-comment doon no, kung sino yung isa sa mga posibleng gumawa nun o umutos doon sa alias Maradurano na isabotahe yung nakaraang live selling po ng EDSI, no? At doon po sa live po ni Kapitana ni Hides ay napakinggan po natin na sinasabi, galing naman po sa supporters po ng dating Kalingap Angels na si Rina. Parang galing po sa Rina's community. Na alam naman natin na binabatikos ngayon ng Kalingap, si Kuya Bal, no? Binabatikos nila no itong grupo po nila Rowan no nila Federico Santos yan at yung gumagamit na rin sa community na channel YouTube channel no at alam naman natin na ibang supporter diyan ay galit po kay Edu no kumbansagan nga si Kalingap Edu ay kapre no at tinuturuan nilang no na ibas po no ni Rina itong si Kalingap Edu even yung mga inuutusan tong ng Rina's community lalo-lalo na ni Rowan si Rina no na i-claim yung bisikleta, yung kanyang pera na nasa pangangalaga po ng Kalingap ni Kalingap Rab no ng Kalingap Foundation. Sa tingin ko posible rin po 'yon na isa sa grupong masasabi nating sumabutahe dito sa live naganap na live selling po no ng EDSI no pwedeng yung gumagamit ng Amara Dumorano no ay ginamit lang niya tong pangalan Jomcar 18 no para magkagulo yung dalawang mga supporters po ng dalawang lab team na to tong supporters ng Jomcar at supporter ng EDSI no posible rin po no na may posibilidad no di umano na galing sa mga anti-Kalingap ang nanggugulo no pwede rin po 'yun na pwede nga no pwedeng masabi nating galing doon sa Rina's community kasi nga tayo yung mga grupo ng Rina's community no kinabibilangan ni Tandang Federico na bumabatikos no kay Kuya Bal Santos Matubang at kay Kalingap Rab at sa mga ibang reactor na kanyang binabanatan. So dahil nasisilip yung kanilang mga kapalpakan dito sa kanilang community, no? Na nasisilip na yung mga kapalpakan at hindi ka nais-nais na ginagawa ng grupo nila, no? At sa Batang si Rina, na alam naman natin no na nagkaroon ng mga issue patungkol diyan, sa TikTok ni Rina na medyo na ano yung maselang bahagi ng katawan. Tapos ito na naman, itong nag-swimming sila, no? Parang hindi na namang iningatan ng ina no ni Rina itong si Rina dahil parang nakita no do sa video na lumitaw yung maselang bahagi po ni Rina. So posibleng para sa akin may posibilidad din po na galing po sa Rina's community itong nagpapanggap na Amara Dorano na nanggulo nga po no sa live selling ng EDSI no at itong nakita natin na gumamit pa ng panibagong alias na Jomcar 18 so malayong may posibilidad po na pag-aawayin niya para magkagulo itong mga supporters po ng dalawang lab team na Jomcar at EDSI guys. So hoping na maging matiyag po tayo mga ka-Jomcar
ka-EDSI, no? Sa mga live na sinusuportahan nating mga reactor, no? Baka pumasok yung mga yan na gamit yung, 'di ba? Gamit yung Amara Durano or Jomcar 18, no? At ibabas yung dalawang lab team para lang magkagulong nga po. So, ayan. At hanggang dito na lang po ang ating reaction video, no? Pakithamsak lang po ng ating live at abangan po nyo ang next video po natin, guys. So maraming salamat and God bless. There's a vlogger named Kuya Pot, spreading good vibes, giving all he's got. With a camera in his hand, he hits the road, capture moments, sharing stories untold. Kuya Pot, he's the one we adore, bringing smiles. He's got so much more in this crazy world. He's a